Sobrang tagal ko lang hindi nag-vlog, but today is the day to be back. Kami yung naatasan mamili ng snacks namin. Ano masasabi mo? Okay lang. Exercise. Pero nasakit na yung ulo ko. Ang EK, anong color nga, no? Light gray. Mainit ngayon, guys. Kaya, masarap mag-swim. Hello everyone. So tomorrow, meron kasi kaming swimming ng mga friends ko. Sa Pansol lang naman kami magsiswimming para tipid version. Mas malapit siya sa amin. So ngayon, hinahanda ko na yung gamit or damit na dadaling ko kasi mag-overnight kami kila Shine. So papop up ko na lang yung itsura ni Shine para may idea kayo kung sino siya. Sobrang tagal ko lang hindi nag-vlog, but today is the day to be back. Dito na kami ni Diana sa Walter Mark. Kasi nga, di ba magsiswimming kami? Kami yung naatasan mamili ng snacks namin. Ano masasabi mo? Okay lang. Exercise. Pero nasakit na yung ulo ko. So, ayun. Currently, 11:29 na. Tapos si Ruth kasi sasamahan niya yung mother niya sa sa hospital kasi magpapa-test. UTI test ata, something like that. So, ngayon, bibili kami ng snacks. Ay, tama. Nagre-record na siya. So, ayan. Papunta na kami kila Shine. Tapos doon muna kami mag-stay habang hinihintay namin si Ruth. Sana mabilis lang yung lakad ni Ruth. Dahil yung suot namin, na kami. Ready na mag-swimming. Yes. Ready na lublob. Ready na kaming lumublob. At napakainit po ngayon. Ayun lang. Napakainit mga marikon. Dito na kami sa tricycle. Namahang yung pilak. Ayan, hindi pa naman kami hulas. In person, fresh natin tingnan mo. Ay, no? Diba? Ito nung una, pero parang part 2. Hi! Mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi, vlog. Hi, vlog. Ay, hindi pa. Bit-bitin na lang siguro. Okay. So guys, nandito na kami sa Sol Eviento. Magbababa lang kami ng gamit. And mag-register. Mamaya ako nila pakita sa inyo. Sa makas. Ipasok ko. I'm with my towels. Oh, this is the view here. Na-assist na kami ni Kuya. Actually, overlooking siya, guys. Kita yung Laguna Lake. Tapos may mga ganyan sila dyan. Mainit ngayon, guys. Kaya masarap mag-swimming. So, malapit lang kasi to sa amin since from south kami. Sila Shine kasi is from Kalambalang. Tapos ako pala, from Batangas. Hello! So, andito na kami sa, anong tawag dito? Sa, kaya ko to. Parang gazebo. Hinasar nila ako. Ano na lang? Yung ano na lang ako ni Joanna. Ayan. Maganda siya, guys. Ayan o. As in open area, tas may overlooking view. Pakita ko sa inyo. Ayan. Wait lang. Ayan. That's the view. But anyway, yan. Sorry. Akala So, ko ayan. galing sa Makto na ganyan lang. Actually, mamaya pa namin to lilibutin. Para mas pasulit namin yung binayad namin. Binabash nila ako. Update, kahit wala namang nagtatanong. Nakapagbanlaw na kami mga B. So, ngayon, tulala ang mga person. And ito pala itsura niya sa gabi. Ayan. So, kita mo yung parang other resorts dito sa Pansol. Tapos may ano doon, parang slide. Tapos, ayan, siguro yung pang overnight. And then, ayan. Tapos, ayun, after neto, may dadaanan lang kami sa may Olivares. Tapos, bibili lang kami ng food. And then, uuwi na kami, magpapahinga na kami sa bahay nila Shine. Ayan siya.
Okay, yun. Ang alam nyo lang guys, ang problem lang dito sa resort, actually maganda yung service nila, as in accommodating sila pag dumating ka. Number one is yung ano nila, CR nila, kasi yung CR nila, 3 lang yung gumagana. Tapos yung isang cubicle pa dun is mahirap i-operate yung parang ano ng shower. Tapos yung sa naliguan ko naman, medyo mahina. And ang daming magbabanlaw. So, hindi ko lang sure kung yun lang yung public bathroom nila or common bathroom. Pangalawa is ang hina maka-access sa wifi nila kahit may wifi silang binigay. And siguro pangatlo yung medyo matagal sila mag-verify ng payment pag magpapa-reserve kayo online. Ayun. Pero overall, maganda yung place. Tsaka medyo exclusive siya compare sa mga ibang public resort. So, ayun lang naman yung comment ko. But overall, malinis, maayos. It's just that yung 3 things na kailangan nilang i-improve. So, nandito na kami sa Olivares. Ayan. Bibili lang kami ng food kasi medyo nagugutom na kami. Tapos, ayun, sa Subway na lang. And medyo inaantok. Ito, wala pa nga itong tulog eh. Ano? Si Shine. Si Diana puyat. Pero ako naka-complete naman ako ng sleep. Anyway, tatawid muna kami. Saan ba dito pala yun? Fairness, maganda yung weather ngayon. Ano siya, mahangin. Hindi siya maalingasaw. Maalingasaw? Anong tawag doon? Maalinsangan. Maalinsangan. Ayun. Baka mabash ako. Ay, parang may mong babash. Shorts ka kaya bukas? Naanto ka na. Medyo. Bukas, ano? tatanungin. Ay, Natutulog ka pa ba? natutulog ka pa ba? Kailangan ko pa bang matulog? Oo. Mamaya. Knockout na ako. Parang binarin. Uy, pwede maging nag-quality yun ah. Observe nila. Kinukuris. Patingin lang. Swipe mo na. Hindi. I mean, patingin dyan yung sa cheese. Swipe mo pa. Nandun sa nigiri pala. Nigiri. Hello guys, so nandito kami nga ngayon sa Genki Sushi. And ita-try ko na yung ibang food na in-order ko. So ito yung in-order ko. Teka, titignan ko lang kung anong name niya dito sa view bill. So I ordered pork teriyaki doon. Tsaka crispy spicy salmon. This one is 300. Yung itong pork teriyaki doon. Tapos ito naman is 210 pesos. So if you didn't know, meron po akong Instagram food account, Eat with Joel. Just in case you want it. First bite. Yan yung lagi kong binabalikan. Alin? Anong ano yan? Flavor? Yung rice niya maganda yung pagkakaluto. Crispy salmon. Spicy salmon. And ano talaga siya? Japanese rice. Papakita ko sa inyo. Ayan o, ganyan yung texture ng rice niya. It's not super oily. Yung lasa niya may teriyaki, sweet, a bit of savory. It's good. Another second batch of crispy spicy salmon pala. And masarap siya. Personally, hindi ako mahilig talaga sa mga sushi, ganyan. Hindi ko talaga siya, hindi ko talaga siya preference. Pero na-enjoy ko siya. Ako naman kasi yung pandemic side COVID. So guys, di ba hindi nga sila nakasecure ng ticket sa XO? Pero nanalo naman kami ng ang tawag dito? Free. Tuna balls with teriyaki sauce. Ayun, nanalo kami ng tuna balls with teriyaki sauce. So, nakakatuwa. Ayun lang, so tatry na natin siya. Parang siyang patty na binilog ng minarinate
Ay, nakinote siya ng flour. Kaya magagaling. Ngayon. Ito may 180 pa to. Really good. Medyo may pagka-fishy but not in a way na malansa. So guys, nandito kami ngayon sa fiesta. Sa ano siya, sa One Ayala. Actually, originated to sa Boracay. Pero nung nag-Boracay kasi kami, hindi ko siya na-try. Pero ito yung tsura ng store nila. So, ang in-order ko is Coco Matcha. And si Diana is Coco Coffee. So, later on, i-describe ko kung anong lasa niya. Tapos guys, bumili ako ng egg tart. Ito, from Egg Tart Manila. Pwedeng cash? Pwede Pwedeng cash card? doon. Pwede din. Bili tayo. So, ayan. 240 Bumili pesos na kaya to. tayo? Isang ganito. baka mawala 4 yun pieces. Na-try ko na to before. Na-post ko na rin siya sa Eat with Juela. So, yung lasa niya is on a eggy but not in a way na sobrang itlog na. Maganda yung pagkaka-egg tart niya and it's not too sweet. It's balanced. Tapos, tama lang din yung sweetness and creaminess. Hello guys. So, nakuha na namin yung order namin. So, eto siya. Nakalagay siya sa parang reusable cup. So, hard plastic siya. So, marireuse mo talaga. And then, meron siyang takip. So, pwede mo siya i-take out. So, let's try. By the way, this is 210 pesos. And standard lang yung size niya. Meron sila iba't ibang sa menu. May may coffee which is this one. So, pag natikman na nila yan, makikitikip din tayo. Para ma-explain natin yung lasa niya. By the way, yung ginagamit pala nilang coconut water is local yung brand. Kasi yung mga previous cafe na napuntahan ko is Vita Coco yung gamit. So, let's mix them all together. Actually, malaki siya oh. Ayan yung mukha ko. So, not bad for 210 pesos. Ayan. So, let's mix. Take yung consistency ng pagkaano din. Baka nangangawit ka na. Hindi. Salamat po sa videographer ko ngayon. Si Mombo. Shout out. Send mo na lang yung invoice mo. Ang invoice. Isa pa nga, tikman mo pa nga. Gusto ko yung dinampot ko lang basta yung ano na dyan. Medyo nalalasahan ko yung ano ng buko. Pero okay pa rin. Patikim, na-curious. Tikman ko na siya. Yung pagkabuko niya, hindi siya yung maalaulog ba yung tawag doon? Parang more like a fresh type of crisp of type of buko. Parang ganon. And then yung matcha niya, it's not that super duper bitter. Medyo on a green notes. Parang may pagka-green notes yung matcha niya. It's not creamy. Parang tama lang. Kahit thick nung texture niya kanina. It's quite good. It's not too sweet. Parang yung sweet niya nagmumula dun sa coconut water. Ang daming side comments. Okay, so ayun yung verdict ko. It's quite good. It's quite good.